nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them. Ang penalty nito ay 4 na taon nata na kulong. So, who give the order? Sino nagbigay siya ng order? Sir, No, I have a team. you're the one there. Wala si Suji doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP. It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. Kaya nga. Oh, PCTC, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, are you lying? Nagtuturuan na po sila kung sino po ang may utak ng pagdakip dito po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Akala ko ba, General Torre, aakuin mo ang lahat? Kaya mga Lodi, kung ano man po yung natatanggap ni General Torre ngayon, sa tingin ko, iyan po ay kabayaran lang sa kung ano man po magiging kapalit nito sa pagkakahuli nila kay Tatay Duterte dahil siya po ang mananagot ng lahat ng iyan. Ang ending niyan, hindi niya rin po yan mapapakinabangan. Kapag nagkaroon ka ng kaso at napatunayan ito sa korte na ikaw ay guilty, lahat ng matatanggap mo kapag nag-retire ka, mawawala po yan lahat. Kaya General Torre, mag-ipon-ipon ka ng maraming pera para naman po merong matanggap ang iyong pamilya kung sakali man po bumaliktad ang sitwasyon sa illegal na pagkakahuli mo kay Tatay Duterte dahil yun ay inako mo. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Nung una mga idol, proud na proud pa po ito si General Torre na inaako po niya ang lahat na siya po talaga ang may utos o nagpapahuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At dinala nga po nila ng ilegal ito po sa The Hague, Netherlands. Pero mga Lodi ha, ito po tingin ko dito kay General Torre na isa lang po talaga siyang collateral damage. Dahil nga po, pinapainan lang po siya ng mga awards na ito nga po, nagkaroon po ng maraming stars. Wala pa pong isang taon, meron na naman po siyang panibagong promotion. Anak ng tinapay naman, oo, masaya ba kayo dyan, General Torre, na nadagdagan yung star mo sa balikat at nadagdagan yung sahod mo? Masaya ba maging tuta ng administrasyong ito? At dito nga napuna rin po ito ni Senator Amy Marcos na bakit naman po ang bilis ng inyong promotion at kinongratulate naman po siya dito. Dahil naalala ko, inaresto po ninyo si Pastor Kibuloy, August 24, tapos na-promote kayo. Pero by the way, congratulations, na-promote pala kayo. Wala pang isang buwan, na-promote kayo ulit. Wala pang isang buwan, na-promote kayo ulit. Ang lupet mga idol, no? Nung nahuli po nila si Pastor Kibuloy, mga ilang buwan po, prinomote po ito si General Torre. Tapos wala pa daw pong isang buwan, di umano'y na-promote na naman daw po siya dahil ba dito sa pagkakadakip o pagpapadala po ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands. Kasama po niya dyan si Fajardo mga idol na pinarangalan din at naging 1-star general din po siya nung time na yon. Habang na maging 2-star general naman po ito si General Torre. Anak na tinapay, oo, pero dito mga Lodi, iba na po ang simoy ng hangin. Dahil nagtuturuan na po sila kung sino po ang utak ng pagpapadakip kay Tatay Duterte at dalhin ito sa The Hague, Netherlands ng illegal. Pakinggan yung mabuti mga idol ha. General Torre, may violation ho ba sa arrest ni former President Duterte? No, sir. Any person arrested or detained or to shall be allowed visits by or conference with any member of the immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him. Yan yung nangyari mga idol, no? Pinapapunta po ni Tatay Duterte ang kanyang piling doktor pero hindi po inalaw ni General Torre. So the video, sir, President Duterte was asking for his own doctors. Sir, we have substantial doctor. Ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. Nauutal-utal na si Torre sumagot eh. Eto nga po, no, pinapaliwanag ng maigi kung ano pong mga nalabag na batas ni General Torre nung time na dinakip po nila si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala po ba talagang kaalam-alam si General Torre kung ano po yung ini-implement nilang batas? Paano ka naging general kung hindi mo alam kung ano yung mga pinagagagawa mo? I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, Yan mga Lodi, napanood din natin to mga idol, no? Pinagyabang niya na siya na daw po ang head doon, 2 stars na daw po ang meron siya.
Hindi po nila pinapasok si VP Sara Duterte na dapat po inalaw nila yun dahil anak po siya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba siya anak? Nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them. Ang penalty nito ay 4 na taon na kulong. Hoy! 4 na taon na pagkakakulong ang ginawa mong kabulastugan, General Torre. Baliwala yung mga stars mo dyan sa balikat mo kapag sa kulungan naman din pala ang tuluyan nun. Bawal na pigilan yung anak na bumibisita. So it's your call to violate the law. Yung Dr. Suba ni President Duterte certified him fit to travel. It's a part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. Anong ginawa nila dito? Dahil di ba sabi ni General Torre meron daw po silang dalang doktor. Ano po yung nilabag na batas ni General Torre nung time na yon? It will be the government doctors who will be No, taking that's not it, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, ang mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng government doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. But if you tell me, sir, okay naman siya, o tingnan mo. The law is clear eh. Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away and you're supposed to allow his family members there and not deny them. O, di ba mga idol? Ang dami po nilang nilabag na batas. Parang hindi na po mapakali si General Torre dahil nung nalaman niya na 4 na taong pagkakakulong ang magiging hatol dito kapag napatunayan na siya po talaga ay lumabag sa batas. Nung time na hinuli po nila si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at illegal na dinala po sa The Hague, Netherlands. Nagtuturuan na po sila kung sino po ang may utak ng pagdakip dito po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Akala ko ba, General Torre, aakuin mo ang lahat? O eto pa, panoorin yung mabuti ha. So, who give the order? Sino nagbigay siya ng order? Sir, I have a team. You're the one there! Wala si Suji doon! Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano! Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Op, sino ang Chief of the National Police, mga idol? Diba si General Marbil? Ano naman po ang isasagot ni General Marbil dito, mga lodi, na siya pong tinuturo ni General Torre na nag-utos daw po dito kay General Torre na hulihin si Tatay Duterte. So, Chief PNP, It's always the guidance that ang ano po namin is really to assist ang PCTC po. kaya nga! Oh, PCTC! Op! Tinuro naman po ni General Marbil, ito pong PCTC. Ano po ang sagot ng PCTC? Did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, are you lying? Sino ba talaga ang nag-utos o may utak dito po kay Tatay Duterte at dalhin ito ng illegal sa The Hague, Netherlands? Sino ba talaga? Anak ng tinapay, ang dami na ng tinuturo nila. Tapos ngayon mga lodi, binalik po kay General Marbil. Ano po yung isasagot niya dito? So I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. This Ay, operation matter. nandito na tayo eh. Executive privilege. Hindi daw po siya nagsisinungaling. Tuturuan po sila kung sino po talaga ang may utos o utak nung pagkakadakip kay Tatay Duterte. Dahil klarong-klaro naman po sa ating constitution, kung susundin po nating mabuti ang batas, illegal po lahat ng ginawa nilang pagdakip kay Tatay Duterte. At para naman po sa mga tansong talangka ng mga uto-uto at tuwan-tuwa po, okay lang sa inyo na ganito po ang mangyari sa ating constitution? Di na po sinusunod ang batas? Okay lang talaga sa inyo? Eh paano kung sa inyo nangyari yan, mga ultimong tao lang kayo? Siguradong mag-iiyakan kayo. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to Executive attend the privilege. last hearing because this is what we were expecting, ma'am. Wow! We didn't want to be bullied. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. Kapag nagtanong ka pala ng katotohanan, ang palalabasin ni Boyeng Remulla, mga idol, kaya daw hindi sila umattend nung time po nang pinatawag po sila sa pangalawang pagkakataon, eh binubuli daw po sila ng Senado. Talaga lang, Boyeng Remulla?
Pero yung Congress, kapag hindi ka sumagot ng maayos at hindi nila nagustuhan ito sa mga iniimbestigahan nilang mga vloggers or sino man yung pinapatawag dyan sa Congress, ko-contempt ka agad nila. Pero pagdating po sa kanila mga idol, binubuli daw po sila ng Senado. Dahil naghahanap po ng tunay na sagot kung sino po ba talaga ang may utos dito po sa pagkakadakip ng illegal kay Tatay Duterte. Sasabihin, binubuli daw po sila kaya hindi sila umattend nung pangalawang pagkakataon. Ang lupit mga idol. O ito, pakinggan nyo. Secretary Remulla, I recall that General Torre, nagbigay siya ng interview na Oh. sinabi niya, bigyan lang ako ng eroplano. Ako nang bahala dyan. Oh. Tapang-tapang ni General Torre mga idol, no? Pero ngayon, hindi na po niya maturo kung sino po talaga ang nag-utos sa kanya. Wow talaga. Arrest him and bring him to the Hague. Yun na. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sabi mo aeroplano. So Secretary Remulla, nagpa-interview na si General Torre. We're not bullying him. He voluntarily gave this interview. Sinabi niya na siya talaga. Paano ba yun? Sino nag-utos sa kanya? I gave them the advice. That, So kayo number ang one, nag-utos? serve the warrant of arrest. And number two, surrender him to the Hague. That's what the law provides. Kayo ba nag-utos? Crispin Remulla. Yan ang tanong sa inyo. So, sir, you're the one giving the orders. Well, in some ways, because I gave them the legal basis for all the actions that happened. So you're the one giving the orders. If I have to be the one, then if I am the one, that is referred to, I will admit it. Wala na pong umaamin sa kanila, mga idol. Wala na pong naglalakas ng loob. Pero nung umpisa, mga lodi, inaako po ni General Torre na siya po ang nakatataas, mga lodi, dahil 2 stars siya. Pero ngayon, wala na po. Nasaan na? Bumahag yung buntot ni General Torre. Dahil nga po, magkukulong po siya kapag napatunayan na yung ginawa po niya illegal. Kumbaga mga lodi, collateral damage lang po talaga ang ginawang awarding o promotion para po sa kanya. Ang ending po niyan mga lodi, hihimas rehas din po yan. Hindi naman po kasi permanente kung ano po yung tinutungtungan nila ngayon na posisyon. Papalitan din po yan sa susunod na eleksyon. Kaya kung ano man po yung ginawa ninyong kabulastugan ngayon, General Torre, Marvil, PCTC, at sino man po nagtuturuan, Remulla at yung kapatid niyang Remulla, yung Pangulo natin, yung ating speaker, matatapos din po ang lahat ng inyong pagsisinungaling. Kapag napalitan na po ang ating Pangulo, malalaman po ang lahat ng ginawa niyong kabulustugan. At balay nyo mga idol, bumalik din po sa kanila kung anong ginawa nila dito po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya mga lodi, kung ano man po yung natatanggap ni General Torre ngayon, sa tingin ko, iyan po ay kabayaran lang sa kung ano man po magiging kapalit nito sa pagkakahuli nila kay Tatay Duterte dahil siya po ang mananagot ng lahat ng iyan. Kumbaga mga lodi, pinain lang po siya dyan. Ang ending niyan, hindi niya rin po yan mapapakinabangan. Kapag nagkaroon ka ng kaso at napatunayan ito sa korte na ikaw ay guilty, lahat ng matatanggap mo kapag nag-retire ka, mawawala po yan lahat. Kaya General Torre, mag-ipon-ipon ka ng maraming pera para naman po merong matanggap ang iyong pamilya kung sakali man po bumaliktad ang sitwasyon sa illegal na pagkakahuli mo kay Tatay Duterte dahil yun ay inako mo. Hanggang dito na lang po muna. Stay safe mga lods and God bless you all. Good luck sa iyo Torre. Duterte pa rin.